Ito mga kababayan, pag-usapan natin ito si Ben Tulfo na tumatakbo ngayon independent bilang senador sa darating na eleksyon mga kababayan. Dahil in-interview ito mga kababayan si Ben Tulfo at na-interview nga po siya tungkol dito kay Jingo Estrada mga kababayan. Pero ang paliwanag dito ni Jingo Estrada ay ni Ben Tulfo kay Jingo Estrada, hindi naman daw siya nakikipag-away. Yun nga lang mga babayan, mukhang ipaglalaban ni Ben Tulfo ang mga kababayan natin na tulad naman nagbabasura, na biruin mo, 6 na oras na naghahakot ng basura, ang bayad daw sa kanila 125 pesos lang. Kaya ito si Ben Tulfo mga babayan, mukhang gagawin niya dito, isa sa batas niya na mabigyan ng tama ang itong mga kababayan natin ng mga maliliit kapag siya po ay nanalo at wala raw siya pakialam kahit sino pa ang kanyang masagasaan dyan. Basta gagawin daw niya ang nararapat kapag siya po ay naluklok dito sa pagkasenador sa darating na eleksyon mga kababayan. Kaya sinabi niya rin mga kababayan dito ni Ben Tulfo na ang gagawin niya rin batas tungkol sa mga, basta marami siyang gagawin batas para mas malinaw. Pakinggan na lang natin mga babayan ang kanyang pahayag dito mga babayan. Alright, I do not make this an issue na parang pag-aawayin kami and make that. I call on si Jinggoy because nakita ninyo yung mga basurero na yan. There were about 200 of them and they came to us last year. And I presented them kay Jinggoy, Senator Jinggoy. I think it's just simply busy. But we've been tinututukan namin yung problema na yan. Problema doon sa kontratista ng basura. Kaya namin tinututukan yan kasi itong mga basurero na to, napapansin ba yan? Nagiging laman ba ng balita yan? Or gusto niya lang issue ng politika? Sino magtatanggol? Sino nakikinig sa kanila? Alam niyo ba na yung mga yan ay nakatutuong tao, inimbestigahan namin? 6 hours hahakutin mo ang basura. Tapos 125 lang. Anong klaseng kabalbalan yan? Para maka 12 oras ka, 250. Saan klase yan? Kung ikay kontratista ng basura, and I call everybody else, do not exploit, abuse itong nasa ibaba. Ipagdasal niyong wag akong lumusot. Tutugisin ko kayo. Titingnan ko lahat ang mga basurero na pinabayaan natin. Basurero na nga sila, nangangamatay sila. Nagkakanimonya, natutusok ng karayom, natetetano, namamatay. Tapos hihigpitan. Pag hindi ka nakahakot, tatakutin ka. Yun ang nakadating sa amin. Pinipresenta namin kay Senator Jinggoy. Kaibigan ko si Senator Jinggoy. Kaibigan ang utol ko yan. Pero sa akin, I didn't say a call up. I have to remind. Hindi ako marunong makalimot. Wala akong sakit na kalimot. Pag trinabaho namin yan, hindi po pwedeng status ko yan. May panimula, may hangganan, may katapusan. So, I only have to say it straight. Dahil totoong tao ako unfiltered na aking sasabihin. Maraming may gusto sa mga ginagawa namin. At yung nakikita ng mga tao, bakit ako number 2? Bakit ako number 3? Itanong nyo doon sa mga taong tinatanong ng reputable survey firm. Anong nakikita nila? Ano bang ginagawa ko? Isa lang. Nagustuhan ba lang estilo ko or nababastusan sila? No. Yun ang sagot ko. Sir Bali, kasi ngayon start na ng campaign, so hindi na natin siya mapa-follow up because nangangampanya na po tayo. Kung pala rin po na maupo sa Senado, isa po ba yun sa una ninyong tututukan? Okay, marami kaming tututukan at marami na kaming legislative agenda at hindi lang may priority kami. Kaya lang ayaw kong parang know-it-all. Tandaan, may mga legal team ako. May mga legal team din kami sanay pagdating sa legislatura. Sanay pagdating sa interparliamentary courtesy. Sanay kami dyan. Mga case study namin, totoo. Para sa inyong kaalaman. Marami na kami napasa ng batas pero hindi kami kumuha ng kredito. Gusto namin ba balikan ulit? Yung AFASA law na pinagmalaki ni BBM, saan nag-umpisa yan? Cyber, mga panluloko sa bangko, panahon ng pandemya, sino ang nilalapitan? Kami. Na nabulabog namin yung mga bangko. At sa mga bangko na yun may problema.
isang iglap nawawala yung mga deposit mo, milyon. Di mo pwedeng mawala ang 1 milyong piso na yan if you do a successive withdrawal overnight. So, there's a problem there. There's a cybercrime, pinaigting, pinagmalaki. Awa ng Diyos, pumasayong. Kasi kami, nagbigay ng case study. Kami ang tumatayo. Napansin kami ng isang kongresista sa ibaba na tumutulong sa amin sa Committee on Banking, si Congressman Erwin Cheng. Yun ang aming binibigyan. Nakatrabaho na namin si Congressman Erwin Cheng as way back in 2008 sa Cyber Boso Bill. Yung mga sex scandal ng mga kabataan ng araw na naipasa ng batas, nasalo. So, yun. Napalakas namin human trafficking. Totoong mga international justice mission pumunta sa Pilipinas working with BITAG. Tahimik kami. Hindi kami nagsasalita, pero track record namin yan. And anybody who say, bogus ka, let them come to me in front. And I will tell them right on their face. And they can hear something from me na hindi maganda. Because you know what? We'll stake that. At marami pa kayong inaasikaso. Patungkol doon sa sinasabi mo, ano kayang gagawin namin? Well, siguro naman, nag-uusap kami, sasabihin ko, parang, kumusta ba yung situations? Bakit natatalo sa dole? Bakit natatabla? Nakikita ba natin yan? Yan ang dahilan kung bakit may bitag sa maliliit. Yung mga hindi pinakikinggan, pinababayaan. I took it to me. Siguro kung sinasabi nila tinatabla sila, siguro panahon na para matigil yan. Sending the signal, hindi ko sinasabi na marami naman estilo pagdating sa Senado. You can always do privilege speech. You can always do leading to inquiry, to investigation, and inaid of legislation. So, kabisado namin yan. So, para doon sa mga tao nagsasabi, anong alam mo? Marami kang may alam. Next. Sir, one last from my end. How do you make accountable doon sa mga taong sinasabi ninyo na nagsasamantala sa mga taong dapat ay pagtanggol ninyo? Well, how do you make accountable? There are laws, may mga batas. Gagamitin natin ang lakas ng batas. Una sa lahat, natural. Sino yung biktima? Palagay nyo kaya, pag nakaupo na ako sa Senado, titigil na ako. Hindi, may action center ako, may mga researchers ako. Tuloy. Nandyan yung anak ko. Uupo. Patuloy na gagawin. Makikipagtulungan ako. Hindi ako magbabago. How do you make them accountable? Then, batas yung pinag-uusapan natin. How do you make them accountable? Siguro, anong klaseng accountable? Anong klaseng ito ba'y pang-aabuso, pananamantala, panluloko, o pagpapabaya? Piliin muna natin saan ang gagaling yung biktima. Then, if we see kung saan ang gagaling yung biktima, then let's go with the victim. Evidence-based kami. Hindi kami basta-basta nagsasalita. Hindi kami papogi. Ginagawa lang namin. Mambibitag kami. So, may batas tayo. May mga abogado kami. Kung sakaling ganun pa rin ang situations, maybe doon sa sistema. Saan ang problema? Sa alagad na batas? Sa piskalya? Saan ang problema? Sa mga, sabihin natin, mga establishment, mga departamento, saan ang problema? Paano nangyari ito? Marunong kami mag-imbestiga. Lahat naman tayo sa media, we know exactly our investigative player, and that's exactly given to us to investigate and search the truth. Yung laging gagamitin ko ang galing ko sa media, gagamitin ko rin ang pagiging galing ko sa pagiging advocate. At of course, naintindihan ko overall ang kalagayan ng bansa dahil executive ako Napipil ko kung paano yung takbo ng ekonomiya, napipil ko takbo ng ating politika, napipil ko takbo ng ating alagad ng batas, napipil ko pagkain, nakikita natin kakulangan doon sa sinasabing, kalusugan, trabaho, at peace and order. At doon na yung sinasabi, corruption. Sinama ko na. Okay. Anything else? So, doon sa parting yun, and then going back doon sa sinasabing, how do you feel, number 2 or number 3? I did make the survey. The survey speaks for itself. Tingnan muna natin mga reputabling survey, Paano maging reputable yung mga survey? Tingnan ninyo doon sa kredibilidad, integridad. Sila ba'y mga binubuo ng mga social science, data scientists? Sila ba'y galing sa academe? Sila ba'y mga researchers? Sinishare ba nila yung mga data nila? Or gawa-gawa lang nila?
I believe yung mga survey, maraming survey dyan. May mga survey sa palasyo, meron silang ginagamit na survey, hindi nalalabas, pero panukat nila yun. May survey nang galing sa mga academe, sa universidad, sa prestigyosong kolehiyo, at merong iba na talagang totoong ginagawa. Mag-ingat tayo sa mga survey na kung minsan makikita mo, yung number 11 naging number 2. Tapos pinagpapalit-palit mo. There's such thing as distortion and junking. Survey company, beware. So, bali, sir, yung last dulo question. Sige. Lighter issue lang. Alright. Pag pinalag yung dalawang tulpo ba, mabubuang T3 sa Senado? Pag ano? Mabubuang T3 sa Senado? Pag pinalad, hindi kami package deal. Isang dugon dumadaloy sa aming mga ugat. Isang aming gusto, pare-pareho kami pinalaki ng aming mga magulang, maging matapang, tumayo sa mga taong gusto mong ipaglaban, maaway, matulungin kami yun. Ngayon, pagdating sa Senado, may sarili-sarili kaming mga pag-iisip. Pupwedeng pareho yung aming mga prinsipyo, paniniwala doon sa sinasabing isusulong ng anumang batas. So, independente ang bawat isa. Sabi nga namin, 3 ang tulfo, nag-iisang bitag. Ayun, mga kababayan, ha? Nako po, ha? 3 tulpo. Pero isa lang ang bitag. 3 tulpo, pero isa lang ang rapid tulpo in action. O nga naman, may punto, may punto. O, ano pang inintay nyo? Isulat nyo na sa papel. Ben tulpo. Or senador. Diba? Grabe naman yan.